Punta naman po natin si Nalyn at Doc Mia para sa usapang pangkalusugan. Ano kaya ang kanilang pag-uusapan ngayong umaga? Let's find out. Malaking bahagi na ng populasyon ng mundo ang may sakit na diabetes, kaya't kabilang na ito sa mga itinuturing na pandemic diseases. Ayon sa International Institute of Diabetes na nakabase sa Australia, higit sa doble ang bilang ng mga biktima ng sakit na ito at posibleng lumobo pa sa 400 milyon pagsapit ng taong 2025. Sa pag-aaral ng World Health Organization, isa ang diabetes sa mga top 10 causes of death ng mga Pilipino, kaya tinawag ito bilang killer disease. Kaya ngayong umaga, pag-usapan natin ang mga epektibo at alternatibong pamamaraan kung paano i-manage ang sakit na diabetes. Dito lamang sa Usapang Pangkalusugan. Yes, good morning mga kasambahay. Of course, sa pag-uusapan natin ng diabetes dahil nga lumulobo. Ayan. Ibig sabihin dumadami, hindi katulad ko lumulobo. Iba yata yun. Ayan, dumarami po ng dumarami ang nagkakaroon ng diabetes na ngayon po nga ay nagiging leading cause of death. Yan yung mga complications po nila dito sa Pilipinas. At kasama natin ang isa ring, syempre kanina pa ninyo nakikita mga kasambahay, napakaganda at napakagaling na endocrinologist. Pag nasa radyo kami, pinagkakaguluhan to eh. Lumalabas lahat yung mga hindi dapat lumabas. Ayan. Eto na po mga kasambahay, once again, Dr. Mia Foas. Good morning. Good morning again. Yeah. Ito na naman tayo. Ayan. Kailangan talaga may awareness tayo patungkol sa sakit na ito dahil sinasabi nga, di ba, Doctor, wala namang namamatay sa diabetes. Pero yung complications na dala-dala nito ay talagang napakatindi. Kaya pag-usapan natin. Dito ba sa Pilipinas, kamusta ang diabetic population ng Pilipinas nowadays? Maganda naman, pataas din siya. Pataas din siya. Lumulobo din. 4.2%. Tumataas na tumataas. Lalo na ngayon na may pre-diabetes na rin, na mga values, tapos tumataba na rin yung mga tao. Pataas naman siya ng pataas. May kinalaman din dyan, Doctor, yung dami ng yung mga pagkain sa unhealthy food, tapos foods. wrong information, Yes, nutritional correct. information, Tapos yung marami. hindi naman siya na nag-exercise sa mga tao, hindi naman siya naglalakad. Masyadong Ganun mabilis ba? ang buhay ngayon. Kaya kailangan, maraming tao hindi na nakaka-ehersisyo. Yan. Pero kailangan din natin alamin mga kasambahay, yung bang matataba lang ang pwedeng magka-diabetes. Yan yung mga informations na kailangan nating isa-isahin ngayong umaga. Pero alamin muna natin, paano nga ba natin malalaman kung may diabetes? Di ba ang isang tao, di ba nagkaroon kayo ng slogan, Doc? Buti pa ang langgam, alam. Yes. Di ba? Pwede eh, Oh, no? that's true. Kung akala nung iba, fake lang yung ihi ng diabetiko na nilalanggam, totoo po yun. Dahil may lumalabas na asukal sa ihi natin, tapos nadedetect yun ng langgam. Pero syempre, kung sa toilet bowl, hindi naman natin masyadong nakikita. Pero di ba sinasabi nila, doctor, sa mga underwears, it can be possible, Yes, no? also, yung mga sa mga kababaihan, mas madalas sila nagkakaroon ng UTI, Yan. infections, Oh, o kaya talaga? vaginosis. Ibig sabihin, parang madalas makati yung sa are sa mga girls. No? Sa mga boys, sudden weight loss, pwedeng mangyari yon. Tapos Sa babae din, pwede din yun. Oo. Yung mga lalaki kasi medyo mas mahirap i-diagnose kasi yung iba sasabihin nila, tinitiis nilang lahat. Whereas yung mga babae, mas conscious yung mga most of the women sa mga nararamdaman nila kaya kinokonsulta nila. That's true. Matiisin ng mga Pinoy. Matiisin ng mga lalaki. Kasi minsan Yes. may ego sila, ayaw nila magpa-check up kaagad. Ayun Doc, nga rin, no? marami kung gano'n, yung mga misis pa yung pumipilit kay mister. Oo. So yung, ang pinagsasabihan ko usually yung mga misis, at saka pag nag-i-interview, usually yung sumasagot si misis. Mas alam niya yung simptomas ni mister. Totoo. So sa mga lalaki, no, kung minsan, nararamdaman lang nila na mas madali silang napapagod. Yan. So, sasabihin nila sa trabaho lang talaga. So, Or minsan nagkakaedad ka kasi, di ba? Isa sa mga rason pero kung yan. medyo, kung medyo matagal-tagal na yon, sex life nila Mr. at Mrs. yung na-apekto, nagkakaroon ng erectile dysfunction. Kaya yun, pag nandun na, medyo mahirap po kasing gamutin. Kaya dapat maaga pong kumukonsulta. Eh, most of the time, doon lang sila nagpapakonsulta, di ba, Doc? Pagka may mga malalaki ng problemang ganyan, yung no? madalas Or umiihi sa gabi, tayo Yan. kaya puyat lagi. Yan. Tapos, Sinasabi nga nila, Doc, pagka daw wiwi ng wiwi can also be a sign of, Yes, kasi bakit nangyayari yon? Yung katawan po kasi natin, gusto niyang i-eliminate
eliminate yung mga dumi. Eh, yung sugar na mataas, kung sobra-sobra taas, hindi naman nagagamit ng katawan para sa enerhiya, nilalabas yun sa ihe. So, ganyan ang nangyayari. Kaya ihi siya ng ihe, tapos uhaw lagi, inom ng inom din. Oh, yun nga kasi sinasabi na inom kasi ako na inom ng tubig, kaya wiwi ako ng wiwi. Oo, Ibig sabihin may problema, dapat magpakonsulta. Mas marami ba, Doc, na mga babae or lalaki na nagkakaroon nito, tsaka ng diabetic? Tsaka may pinipili bang age ang pagkakaroon ng diabetes sa Wala isang nang tao? pinipiling edad Wala ngayon, na. no? Lalo na sa mga kabataan. Ngayon, ang lalaki na kasi nila, no? So, marami na ring pre-diabetic na mga teenagers. Kaya wala masyado nang pinipili ngayon. Tapos, hindi lahat na nasasabi, ay, kasi yung magulang ko, hindi naman diabetic yung magulang ko, hindi ako pwede it's not like that at all. Okay. It's your lifestyle. Okay. So, Yun. hindi na mamana, hindi ibig sabihin... Hindi porka hindi diabetic ang magulang, ligtas ka na. Okay. So, ayan po mga kasambahay, huwag masyadong relax sa ating mga buhay. At di ba, Doctor, yung pagkakaroon ng diabetes, no? So, yan yung mga signs and symptoms. So, definitely, pagkain Pagkain, ng yes. mga maling pagkain. Pero, sinasabi nila kasi, Doc, sugar, sweets. Di ba? Sweets, di ba? Pero may mga times naman, sinasabi nila, pati kanin. Oo, Isa kasi yan sa mga- carbohydrates yun, no? Oo. Pero, ito yung misconception. Oo Kawawa nga. naman kasi yung ibang diabetic ko, sasabihin, kaya yan diabetic kasi inom ng soda. Correct. Oo. That's wrong. Kasi kaya lang naman sila umiinom ng soda kasi nararamdaman nila sa katawan nila na parang kulang pa rin ng asukal. Kasi hindi pumapasok sa kalamnan nila. Kaya iinom sila ng malalamig na So, nagka-crave drinks na sila. matatamis. So, yan, you cannot blame them. Ibig sabihin, kailangan na talaga ng gamutan nun. Oo. Tapos, marami talagang ganon. Kaya do not blame them. Kaya pala pag diabetic, mas mahilig sila sa mga soda, sweets, because gusto nila yung malamig na malamig matamis. na matamis. Kasi feeling nga nila kulang. Kulang. It has to quench their thirst. So, uhaw na uhaw sila. At then at the same time, parang gutom pa rin. Kawawa naman, kala natin matigas lang yung ulo, no? Ayan. And then, Doc, let's talk about the different complications, possible complications nga, na pwedeng madala ng isang diabetic na tao pagka hindi po ito kinokontrol. Pangunahin na po yun yung pinaka nagkakaproblema sa kidney, no? Isa tayo sa mga bansang maraming may sakit sa kidney at dialysis dahil sa diabetes. Correct. So, maling nutrition yon at saka usually, halimbawa, yung mga dieters also, no? High protein diet, no? ayan na. Nagkakamali sila doon. So, Ibig sabihin ng high protein, ito yung palakain ng mga, di ba may diet na sobrang dami ng karne, or puro tapos karne. less yung less intake yung carbohydrates. Oo, masama rin yun. Masama rin yun. Mali yung ideyang yun. Lalo na kung diabetic ka. Kailangan balanse. Lagi. Meron ka pa ring amount na tinatawag na kanin. Pwedeng in the form of kanin, pwedeng in the form of gulay na high in fiber. Kailangan mo pa rin ng carbohydrate source. Meron ka ring protina at konting taba na tama. Okay. Kasi hindi mo ma-eliminate yung taba masyado eh. Opo. So, kailangan mo balanse talaga. Okay. So, yung palang sinasabi nila na pagka may sakit ka ng diabetes, parang yung buhay mo is so lame na. Or parang Ay, wala that nang buhay. is Kasi not true. marami nang bawal sa'yo to. Katulad ng pagkain ng mangga. Di ba yung mga ganyan, yung mga so sweet na mga pagkain, parang lahat bawal na sa'yo. Hindi totoo naman po yun. lahat ganon. Oo. It's just that at first, kung super taas ng sugar nyo, pinagbabawalan muna yung sobrang matatamis. Pero once you get to control it, nakukuha mo yung sugar mo eh. So, makokontrol yun. May gamot ka. So, alam dapat ng doktor mo kung ano yung madalas mong kinakain at dapat sabihin mo sa kanila ang preference mo na pagkain. So, sasabihin niya kung kailan kayo pwede. Kasi meron ka namang mga free days, no? Hindi ka naman kasi araw-araw magpa-fast food, di ba? So, pwede kang i-allot ng one day na, sige, pwede kang kumain ng mga ganito. So, meron talagang ganon. Hindi ka naman paparusahan ng todo-todo. Sa panahon ngayon, madali lang maging diabetiko. Marami na tayong magagandang gamot. Yeah. Hindi lahat kailangan mag-insulin, although yung iba kailangan mag-insulin at first para ma-save yung lapay natin. So, maraming posibilidad. So, hindi rin ibig sabihin na pagka-insulin ka, nag-insulin ka na, lagi ka nang mag-insulin. Hindi. That's wrong. Oo. Hindi na ganun ngayon. Dok, ano rin ma-advise mo doon sa ating mga kababayan na takot uminom ng mga gamot
for yung thinking kasi nila na eventually makakasama ito sa liver ng isang tao. May ganyan kasi, Doc, na basta humihinto sila, or sometimes the doctor will recommend medicines pero they will not take it kasi daw pag lifetime na yung gamot, eventually makakasira sa liver. Pag hindi kayo uminom ng gamot, maikli yung lifetime. Ganun na. Okay. Kasi dapat alam po ito ng doktor ninyo kung ano yung mga side effects. So, lahat ng mga gamot na yan, may mga epekto sa katawan natin na pwedeng kaaya-aya, pwede ring hindi. Alam po yan, dapat ng doktor ninyo yung profile ng gamot. At dapat, halimbawa yung atay na yan, no? Kung diabetic po kayo, marami po kasing diabetiko na fatty liver na. So, pag binibigyan ng gamot para makontrol ang blood sugar, umaayos din po ang atay natin. Ganun. Pati yung kidney, kasi isa rin yun sa kinakatakutan. Pati yung kidneys, pagka of course, maraming kasi iniinom na isipin gamot mo, ihi ka ng ihi. Hindi dapat dumadaan masyado yung asukal sa kidneys, no? Hindi dapat siya, kasi nasisira, na-overwork ang kidneys kung daan doon yung sugar. No? Unless, although may mga gamot ngayon na can handle that, no? Yeah. Pero, in general, hindi po normal na umiihi ka ng may asukal. Opo. Tsaka di ba adjustable naman, doctor, yung medicine na inire-recommend nyo sa mga patient nyo? For example, ito munang iinumin mo marami this time. Tapos eventually, pagka nakokontrol mo na yung diabetic mo, mas bumababa, di ba gano'n? Tama yun din. Kaya Pwede bang kailangan mag-follow up. Oh, okay. Kasi ina-adjust po yan. Hindi porke ngayon ito yung gamot mo. Forever na yan. Forever na yan. Hindi Oo. ganon. Eh di parang ngayon bibigyan kita ng insulin, forever ka na Hindi po ganon yun. Kailangan kayong mag-follow up. At saka minomonitor. Kaya pag nagfo-follow up, may laboratorio po talaga tayong nire-request kasi kailangan natin ng mga numero para nababantayan nga yung kidneys nyo, yung atay nyo. Not because na nakagamot, although pwede, dahil may gamot kayo. But at the same time, itong mga kalamnan nyo, naaapektuhin din ng diabetes. Tsaka, Dok, di ba pag kami nararamdaman silang mga side effects ng gamot, di ba pwede na maikonsulta sa inyo yun? Kung halimbawa, nahihilo ka or palagi kang napapagod yung feeling mo dun sa gamot na yun. Sa start pa lang. Ina-adjust nyo naman kaagad yan, di ba? Hindi naman kailangan magtiis tayo. Sa start pa lang, dapat tanungin nyo, ano po kasing mga posibleng side effects ng gamot Yeah, na ano to? nga ba, doctor? Let's talk about Ay, it. Oo, marami kasi mga marami gamot nga. na yan. Oo, tsaka yung, di ba yung mga possible side effects are usually yung nahihilo, Nahihilo. mabigat Depende yung po kasi, pakiramdam. halimbawa, yung iba kasi pag na-diagnose sa diabetes, sobrang natatakot. Tapos bibigyan sila ng doktor nila ng gamot pampababa ng sugar, aba hindi nakakain. So iniisip kasi ng doktor ninyo na kumakain kayo, kaya may appropriate na gamot doon. Hindi tama yun. So, kung may bala kayong hindi kumain, sasabihin nyo sa doktor. At saka, meron naman po ngayon na mga gamot na Opo. nagwo-work lang siya tuwing kumakain kayo. Kahit i-take nyo once a day, kahit anong oras, Opo. it only works whenever your sugar goes up. Ganun. Modern na tayo ngayon. Madali lang maggamot ngayon ng diabetes. Ayan. Kaya nga dapat wag natatakot no, yung ating mga kasambahay. Pero marami rin, isa ako sa mga takot sa insulin, Dok. Pag meron kasi akong kamag-anak na may ganyan lagi silang may insulin sa ref. Oo. How does it work? Tsaka is it really injectable na ikaw lang mismo mag-i-injection sa hindi, sarili kasi kung mo? minsan may mga bulag na hindi. And yung mga may retinopathy, isa sa mga problema nila yan, complications diba? ng diabetes, no? Walang choice, kailangan talaga mag-insulin. May mga caregivers. Ang insulin, injectable pa lang ngayon. Although may inhaled insulin Meron na, na, no? okay. Although it's not not as effective as the injectable. At saka hindi naman masakit mag-insulin, maliliit lang yung needle. Hindi porke nagre-recommenda ako mag-insulin. Sinubukan po namin yun mga doktor kasi required kami na mag-inject sa sarili na low dose lang. But it's not painful at all. Really? Natatakot lang sila. Although yung Just iba the takot na takot because pwedeng bumagsak agad yung sugar. May insulin po ngayon na basal insulin lang, one shot a day lang siya. One shot a So, day. pero yon pag one shot a day, may oral medication ka pa rin. Tsaka hindi Iinumin ka pa rin. naman lahat kailangan mag-insulin, di ba, doctor? Hindi lahat kailangan mag-insulin. Although, halimbawa, at the onset, kung sobrang taas talaga ng sugar ng isang pasyente, namimigay kami talaga ng insulin para makapahinga naman ng lapay. Kasi kung hindi natin gagawin yon,
baka later on, habang buhay na sila mag-insulin, pansamantala lang, makapahinga lang yung sariling source ng insulin mo para hindi siya ma-exhaust. Ganun pala. Yes, Doc. Ayan, Kong. Exercise is a deterrent to onset of diabetes. Deterrent? What do you mean? It Yeah. controls You have it. to exercise aside from diet Yes. to prevent onset of diabetes. We should know that pag mataas ang sugar natin tapos nag-ehersisyo tayo, lumababa siya eh. So, there's a normal way of putting it down when you exercise. Pero halimbawa, when you exercise tapos you are on insulin, you should tell your doctor how often you exercise so that the medications can be adjusted. And anong recommended number of days para mag-exercise? 30 minutes a day, at least 5 times a week. 5 times. At least 5 times a week. At least 30 minutes a day. At least 5 times a week. And the exercises can be walking. and all that. Cardiovascular. Cardiovascular. Cardio. Cardio. Kailangan mag-increase yung heart Kailangan rate nyo. pagpawisan ka, ganon. Yung iba kasi hindi pinapawisan masyado. Ganun ba? And it's important for all diabetics, you should be bringing water everywhere, all the time. Water all the time. Yes, Okay. water. Tapos kasi when you walk around, you get dehydrated. Pag na-dehydrate kayo, tataas ang sugar. So you have to take in water. Okay. Meron din sinasabi sila masyado daw marami-rami yung sugar sa katawan. Ano tawag doon, Doc? Yung Hyperglycemia. Oo, yung ganon. Masama rin yan, di ba, Doc? Hyperglycemia is poorly controlled diabetes. Poorly controlled diabetes. All right. And your final message sa ating mga kasambahay. Diabetes Awareness Week po ngayon. Month po ngayon. Oo, At ang humahabol weekend nung first week of November. Oo, at humahabol po kami para po mabigyan kayo ng magagandang impormasyon patungkol po sa diabetes. Doctor, your Sa final panahon message. ngayon, ang diabetes napaka common na siya, no? Marami po tayong gamot na available already at safe po marami sa mga gamot na ito. Kumonsulta po kayo kaagad sa inyong doktor para maaga nating matreat yan. Dahil hindi po porke diabetes, wala na po kayong kakainin. Marami pa po tayong pwedeng gawing paraan. Madali lang kontrolin ang blood sugar sa panahon ngayon at huwag po tayong matakot. Kumonsulta para maaga pa lang, konti pa lang ang gamot natin. Dahil pag nagkakomplikasyon, mas mahirap na pong gamutin at mas marami po tayong gagastusin. Correct. Kaya na Dr. Mia Fohas, ang ating pong endocrinologist ngayong umaga sa ating segment ng Usapang Pangkalusugan. Thank you so much. At saan kanila pwedeng matagpuan, Doc? Manila Medical Center. You can call my secretary, si Ethel, 498-2345. There we have it.